Alright, so good morning. Ang topic natin for this video is food safety hazards and it is written in our study guide. Nasa chapter 3 na ito. So before we go forward, let's first define what is food safety hazard. The food we eat and beverages we drink, including water, can become contaminated by bacteria, viruses, parasites, toxins, or chemicals that can cause foodborne disease or food poisoning. Most people have experienced at least intestinal upset at some point or upset or at some time in their lives from eating food and drinking a beverage that was improperly stored or prepared. Insufficiently cooked foods, yung mga pagkain na hindi luto masyado, o kaya yung mga contaminated na nalagyan ng kung anuman sa pagkain nila. Alright? Yung food safety hazard natin, it can be biological, chemical, or physical agent or condition of foods kung matagal na ba itong naka-store or nakatihaya o kaya nakalapag lang sa table natin, yun yung mga pwedeng masira o kaya dangerous na pagkain na pwede natin kainin. The potential to cause harm or an adverse health o kaya makakasama sa kalusugan natin kapag kinain natin. So lahat ng yun ay food safety hazard. Sa madaling sabi, lahat ng mga pagkain na sira na o kaya nasisira na tapos kinain natin, lahat ng yan ay foodborne hazards, food safety hazards ng mga yan. And yun nga, yung tatlo nating sinabi kanina, physical, chemical, and then biological. Ito yung mga hazards na pwede natin makita. So, i-define natin or isa-isahin natin yung mga examples dito. Food safety hazards can be classified or classed as biological, katulad ng mga microorganisms, chemicals, or chemical hazard. Ito yung mga chemicals natin, pesticides, cleaning agents, or allergens, allergy. And then, pangatlo naman is yung physical or foreign objects that are not supposed to be in the food, katulad ng timber or yung wood, glass, packaging materials, scotch tape, mga ganun, o kaya yung staplers, physical hazards yung mga yan. Ituloy natin. Isa-isahin natin yung mga physical hazards na, alam mo na, mga obvious na dapat wala sa pagkain. Physical hazards which can be found in food. Ito yung mga yun. Una, objects naturally present in food, katulad ng mga buhok ng hayop, mga tinik, kaya mga buto, o kaya mga dahon na hindi kasama doon. Kaya nga tayo nag-hairnet kapag tayo ay nasa kitchen para yung mga buhok natin na pwedeng mahulog dun sa pagkain hindi kasama. And sometimes even sa bahay natin, yung mga niluluto, nahuhulugan, lalong-lalo na yung kanin, nahuhulugan yan ng buhok. Kaya physical hazard pa rin yun kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga dumi, kaya mga, alam mo, may kuto yung nahulog na buhok doon, di ba? Kaya hindi natin alam. And yung mga objects katulad ng nasa agriculture, mga dirt, yung manure yan, tae yan, manure from livestocks, o kaya yung sa tao din mismo. And then, ang mga nakikita natin doon sa taniman. Pwede rin yung mga objects na kapag sa processing o kaya sa paggawa ng pagkain, pwedeng mahulog doon yung shards ng glass. Pwede rin sometimes plastic may nakalagay doon. Kaya buhok, metal, and mga cardboard, mga coupon ban, mga ganon, o kaya ink, even still, chemical na siya. Pero, lahat ng yan ay physical hazards and pwedeng maka-upset yan sa stomach natin and worse, baka ikamatay pa ng tao. Anyway, reducing physical hazards is relatively simple in most hospitality businesses. Kasi madalas naman natin itong makita. Kapag nakita natin, tanggalin lang natin. Kasi yung mga physical hazard, yan yung mga mabilis makita. They are normally controlled by procedures such as visual inspection of food and good kitchen procedures such as a no wood or no glass policy sa loob ng kitchen natin. And then number 2 na hazard dito is yung chemical hazards natin. The chemical hazards which can be found in foods include
naturally occurring poisonous chemicals katulad ng poison sa plants such as rhubarb leaves or yung mga mushroom na naisama pero poisonous. Kasi hindi lahat ng mushroom pwede natin kainin eh. And even the venom or the poisonous na animals katulad ng mga isda doon sa pufferfish, yung tumataba, and then yung mga molds na hindi na pwede, delikado yung mga yun kapag naisama natin yun sa pagkain natin. Kaya kailangan tinitignan din natin even the kitchen kapag may mga molds na doon o kaya may mga algae na tapos pwedeng mailagay sa pagkain natin. Next naman is yung mga chemicals na dinadagdag natin sa tubig. Yung iba kapag meron silang Joy, 'di ba? Yung isang sachet hindi lang yun hindi nila ginagamit ng isang sachet lang kundi ang ginagawa nila is inihalo nila sa tubig yun. And minsan kapag may mga bata, nakita nila yung yung tubig may kulay, akala nila minsan juice, akala nila soft drinks. Kaya binabantayan natin itong mga chemicals natin. Next chemical naman is yung mga agricultural chemicals katulad ng mga treated na soil, yung may mga pesticide na mga halaman, o kaya yung mga hayop na nilagyan natin ng antibiotic tapos napunta sa pagkain natin yung mga mga balahibo nila. So lahat ng yan, it can be dangerous sa ating mga ating digestive tract. And maliban doon sa mga chemical hazards na to, meron din tayong mga tinatawag na mga allergens kasi hindi naman lahat ng tao kayang kainin lahat ng mga pagkain na available, no? Kahit na sabihin nating normal sa ibang tao, pero kapag kinain ito nung isa na may allergy or allergic siya doon sa kinakain niya or ipapakain natin sa kanila, pwede nila itong ikamatay kapag sumobra ito sa pag-consume nila. Yung iba allergic sila sa dairy, yung iba allergic sila sa shrimp, no? Crabs, mga seafoods, bawal sila dyan. And yung iba naman, soy products. Yung iba, anything na milk. And then mga isda, mga crustaceans. In short, lalong-lalo na yung marami tayong kilala na allergic sa peanuts. Yan. So, lahat ng yan, chemical hazards yung mga yan or pwede nating tawaging allergens kapag kinain ito ng mga tao na allergic sila sa mga to. It can be dangerous sa kanila, lalong-lalo na kung hindi sila kaagad nabigyan ng gamot nila. It will be dangerous for their health and then, possible na pwede silang mamatay. Okay? Next naman is yung biological hazards naman. Okay. Sa biological hazards, tatandaan pala natin na ito yung mga bagay na hindi kaagad natin makikita and ang kasunod neto is yung mga microorganisms na pwede nating tawaging germs or bacterias na hindi talaga nakikita ng mata lang natin. Okay? So, kailangan natin gumamit ng microscope para makita natin yung microorganisms na yun. And yung mga microorganisms na to, kapag pumasok sa katawan natin, it will really, challenge talaga yung ating immune system. And hindi siya basta-basta na papasok hindi siya basta-basta mag-treat, lalong-lalo na kapag hindi natin alam yung cause mismo. And then para maging safe tayo sa mga kinakain natin, mahalaga na yung pinagbibilihan natin, pwede yung suki, di ba? Pwede yung suki na alam natin yung quality na binebenta niya is maayos, maganda. Kasi sometimes kapag pumupunta tayo sa mga hindi natin kilala na shop, sila pa yung mga dugyot, marumi yung shop nila. Tapos hindi natin alam kung paano nila kinater or paano nila hinawakan yung pagkain na yun o kaya yung materials na binibigay nila sa atin. And it will cause danger sa ating katawan. So ito nga, sources of food safety hazards. Risk of hazards resulting to foodborne illnesses or illness can arise from every step of the food process from production to consumption. Risk of one or more hazards are always present in each step or area. Hazards can be contaminated foods through one or more of the following. Ito yung mga materials o yung mga ginagamit natin na gamit, even the men o kaya yung mga tao na nag-handle ng food o kaya ng mga materials.
Even the methods, yung mga standard procedures natin, kapag hindi nasunod yun, pwede magkaroon ng contamination sa pagkain natin. Even the machines, the money that we handle, and maybe kasama din dito yung environment. Alam mo na, kapag marumi yung environment natin, kapag marumi yung ginagalawan natin na area, obviously, magkakos yan ng hazard. Actually, kung kakain tayo dyan sa labas, yung turo-turo, safety hazards na rin yan. Kasi dumadaan yung mga sasakyan, yung mga usok, diba? Yung mga tumatalsik na dumi, hindi natin alam. Yeah, food hazard na rin yung mga yan. Even our pets, diba? Food hazards yung mga yan. Pero hindi ko naman sinasabi na i-dispose natin yung pets natin, no? Hindi ko naman sinasabi na i-dispose natin lahat yung mga yan. Ang ibig ko lang sabihin is that when we eat something from those areas or even in our house, dapat maging careful din tayo and huwag tayong basta-basta magluto. Lalong-lalo na kung alam natin yung area natin ay hindi ganun kalinis. Okay, next naman na term na i-discuss natin is the food poisoning. So in general, the term food poisoning is used to refer to any illness involving a combination of intestinal symptoms such as nausea, vomiting, and diarrhea. So food poisoning yun. Pwedeng ang root cause ng pagsusuka natin, pagkahilo natin, or pagtatai natin ay dahil nasira or yung pagkain natin ay merong dumi. Kaya ang term natin doon is food poisoning. However, the term food poisoning is sometimes misleading since it groups all food-related illnesses by symptoms. So, rather than the pathogens na nag-cause or yung microorganism na nag-cause doon sa sakit natin, sometimes toxins, bacteria, or viruses, yun yung nagiging cause ng poisoning. Sometimes kapag kumain ka rin ng molded na pagkain, 'di ba? Nafu-food poison ka rin doon. O kaya mga expired na pagkain, nafu-food poison tayo doon. So, itong term na ginamit natin dito or yung definition natin dito is in general, but it is still acceptable. Okay, so food-related illnesses or foodborne diseases is caused by wide varieties of pathogens, microorganisms, toxins. Kasi yung mga microbes o kaya microorganisms na pumapasok sa katawan natin, yung sa intestines natin, sometimes is hindi yun nanggagaling sa pagkain na nakain natin. Basta anything na pumasok sa katawan natin, pwedeng pwedeng maging cause ng ating pag-deteriorate ng health natin. Pero generally speaking, kapag kinain natin yung pagkain, nag-cause ng mga ganito, food poisoning siya. Okay? So, where does foodborne diseases come from? Foods can become contaminated from a variety of reasons. Food-related pathogens, yung mga microorganisms natin, are common in the environment and may contaminate a food item and spoiling it. Sa term natin sa Tagalog, kapag na-contaminate na, nahaluan na, nadumihan na, ang tawag natin doon is sira na. Okay. So while food laws and regulation exist in part to protect people from contaminated foods, some pathogens are so resilient, talagang matibay sila, malakas sila, hindi kaagad sila mas mamamatay kahit na lutuin natin ng matindi. Kaya nga kailangan natin ilayo sa danger yung food natin. Anyway, furthermore, many pathogens harmful to human exist naturally in much of the food we eat, such as meat and poultry, mga karne at yung karne ng ibon. Hindi naman ibon. Pero technically, chicken is ibon naman yun eh. Pero ang term natin sa kanila is poultry. Chicken, duck, pwede rin yung eggs ng ostrich, diba? So usually, these pathogens are destroyed when the food is cooked. However, if the food is eaten undercooked or raw, or the food is handled improperly during the preparation or storage,
the risk of transmitting harmful pathogens to human increases. Kaya kailangan nating ingatan yung mga pagkain na ipine-prepare natin. Hugas kamay, hugas gamit, diba? Huwag nating hahayaan na may dumi. As much as possible, i-mitigate natin or ubusin natin yung cause ng danger. Causes of food illness. Foodborne illness is caused by consuming contaminated foods or beverages. Many different disease-causing microbes or pathogens can contaminate food. So there are many different types of foodborne illnesses. Most foodborne diseases are infectious, caused by a variety of bacteria, viruses, and parasites. Other diseases are poisoning caused by harmful toxins or chemicals that have contaminated food. Okay, many foodborne pathogens also can be acquired through recreational or drinking water, from contact with animals or their environment, or through person-to-person spread. Anyway, ang ibig lang sabihin nito, yung mga foodborne illnesses, pwede natin yan makuha kapag tayo ay nag-hiking, uminom tayo ng tubig, kung saan man natin nakuha yung tubig, pwede naman sa alaga natin na hayop, or even the hayop mismo, o kaya tao-tao. Yan. Pwede nating makuha yung foodborne illnesses sa in those many ways. Okay, next is the symptoms of foodborne illness. Common symptoms of foodborne illness are diarrhea, and sometimes magkasabay yung diarrhea and pagsusuka, and tumatagal ito ng 7 araw. And other symptoms pa ng foodborne illnesses is yung sumasakit yung tiyan mo, nahihilo ka, nagkakasakit ka, backache, joints, and yung parang pagod ka. So, next natin is what some people call the stomach flu may actually be a foodborne illnesses caused by a pathogen na dahil sa pagkain na nakain natin. Pwede yung sirang pagkain o kaya yung narumihan na pagkain. The incubation period o yung kung paano na-i-expose yung pagkain natin doon sa mga pathogens o kaya microorganisms can range from 1 hour to 1 week. Kaya kapag mas matagal na naka-expose yung pagkain natin, ang nangyayari doon ay mas lalong marami ang dumi mas lalong marami ang bakterya na pwedeng kumapit doon, lalong-lalo na kung basa or wet food siya. Next is yung food associated with foodborne illness. Raw foods of animal origin, yung mga raw meat and poultry natin, raw eggs, unpasteurized or hindi na treat na milk, yung mga shellfish, yung mga tahong, palaba, yung mga yan, sometimes contaminated sila kapag hindi na alagaan or hindi na process ng maayos. Fruits and vegetables can also be contaminated with animal waste, mga dumi nila, tae nila, when manure, yung manure tae yan, is used to fertilize produce in the field, or unclean water na ginamit doon sa pagdilig sa kanila, pwedeng madumihan o makontaminate yung fruits and vegetables. Kaya hindi porket fruits siya, tapos kinuha na natin, binili na natin, mukha namang vibrant, malinis, hindi natin pagkakatiwalaan. Whenever you buy something, tandaan natin, kailangan natin silang hugasan and i-treat. Kasi gumagamit yan sila ng fertilizers. Next naman is yung raw sprouts are particularly concerning because the conditions under which they are sprouted are ideal for growing microbes. Yung mga sprouts na yan, mga mungo sprouts o kaya kakayabong lang or kakabungad, yung kakagrow lang, yan yung pwedeng maging cause ng pagdikit o kaya pagsama ng mga microorganisms doon sa food.
Next, yung unpasteurized fruit juices or cider can also be contaminated if there are pathogens on the fruit mismo na ginamit. Kaya ano, kailangan kapag gagawa tayo ng juice, kailangan hugasan muna natin. For example, yung apple, no gagawin mong shake, hugasan mo muna yun. Okay? Next, any food item that is touched by any person who is ill, yung may sakit, tapos yung tao na yun nagsusuka, nagtatae, tapos hinawakan niya yung pagkain na ibinigay sa'yo, inubuhan niya, ganun, tapos ibinigay niya sa'yo, pwede kang mahawaan ng sakit niya. Dahil yung pagkain na hinawakan niya is technically contaminated na yan. So, kapag naibigay sa iyo, tapos nakain mo yun, possibly, na ikaw din, magkasakit ka. Alright? So, sino-sino ba yung mga at risk dito sa mga food hazards natin? Siyempre, number 1 na dyan, yung mga bata, mga babies, tapos mga maliliit na bata. Hindi pa malakas yung immune system nila, and even the pregnant women. Itong mga buntis na nanay, mga buntis, siyempre, yung immune system nila, nahahati, and then, ang nangyayari, bumababa, lalong-lalo na, vulnerable kasi sila. And then, yung mga senior citizens natin, mga elderly, mga 65 years old pataas, and then, yung mga tao, no, na merong sakit na cancer, diabetic, tapos yung iba may TB, yung mga iba na immunodeficiency sila, yung mga tao na may HIV, may AIDS, sila rin at risk din sila sa sa foodborne diseases. Yung mga kakagaling lang sa transplant, kagagaling lang sa surgery, lahat sila. And then, yung mga tao na malnourished, mga anemic, yung mga iba na hindi maganda yung lifestyle nila, poor eating habits, yung mga madalas na manigarilyo, madalas na uminom, and then abuse ng drugs, and then yung mga tao na gaya na sila, ibig sabihin, wala nang gana, wala nang gana yung gamot na binibigay sa kanila. Okay, risk factors naman for foodborne illness. According to the United States Centers for Disease Control, CDC, investigations of foodborne illness outbreaks often identifies 5 risk factors that result to illness. Number 1, ito daw yung mga factors na pwedeng panggalingan kung bakit nagkakaroon ng food contamination. Improper hot or cold handling ng pagkain. Magluluto sila, mahina yung apoy. Magluluto sila undercooked, or ilalagay nila sa refrigerator yung pagkain instead na sa freezer. Okay? Ayun, number 2, inadequate or improper cooking of foods. Pwede ding magkaroon ng foodborne illnesses dahil marumi o contaminated yung equipment sa ginamit natin. And then, pwede rin yung trabahador mismo, o kaya yung nagluto ng pagkain, nagbigay ng pagkain, naghandle ng pagkain, may sakit siya, inuubo, tapos naubo niya sa pagkain mo. Okay? So, next naman is yung mga pagkain na delikado or unsafe yung mga sources. Yun nga, sa mga hindi natin suki, tapos hindi natin alam kung saan nanggaling yung nila, yung mga binebenta nila sa atin. Alright, yung PHF, ang ibig sabihin nito is potentially hazardous food. Okay? So, some types of food have the ability to support rapid growth and progression ng natin, ng organism natin. Foods, nalukot yung laptop ko. Pero tuloy pa. Kung hanggang saan man ito matapos, hanggang doon na lang. Konti. Okay. Tuloy ko na lang to.
So, potentially hazardous food, a history of being involved in foodborne outbreak. Yeah. Sabihin nun nagka-ano na, may history na ng outbreak doon sa lugar, pwedeng maulit yun. Number two, a natural potential food contamination. Nanggagaling ito sa mga process or procedure natin, mishandling ng food. Yeah, PHF yan. Number three, high moisture. Ibig sabihin, grabe yung tubig, high moisture, yung matubig, tapos basa, ayan. Foods with high moisture are likely to support microbial growth. Highly perishable foods and canned fruits, vegetable meat, fish and milk examples, lahat ng yan. And then high protein and carbohydrates na food. These kinds of food are rich in bacterial food. Ito yung mga meat, poultry, fish, and dairy products, and eggs. Number 5, not acidic enough to inhibit the growth of microorganisms. Okay, so the FDA Food Code classifies the following as PHF or potentially hazardous foods. Okay, isa-isa nyo na lang, i-post nyo na lang itong video, and then isa-isa nyo, actually nasa study guide nyo rin ito. Ayan. So, pakibasa na lang siya, and then i-post nyo and then basahin. The requirement for storage ng ating mga pagkain is kapag mag-i-store ka, dapat ang sa freezer is below 5 degrees Celsius or above 60 degrees Celsius. Yung mga pagkain na potentially hazardous food must be thrown out if stored or displayed at temperature between 5 and 60 degrees Celsius. Kapag more than 4 hours na, sana makain na natin yun at huwag na natin papatagalin kasi dangerous nga siya. So, PHF must be used immediately if stored or displayed between 5 degrees Celsius and 60 degrees Celsius between 2 to 4 hours. PHF may either be refrigerated or used immediately if stored or displayed between 5 to 60 Celsius less than 2 hours. How are foodborne illnesses treated? Most cases of foodborne illnesses are mild and can be treated by increasing fluid intake, either orally or intravenously, to replace the lost fluids and electrolytes. People who experience gastrointestinal or neurologic symptoms should seek medical attention. Yan, yung mga delikado na, kailangan na natin pumunta sa hospital kapag malala na. In the most severe situation, hospitalizations may be needed to receive supportive nutritional and medical therapy. Maintaining adequate fluids and electrolyte balance and controlling food pressures are important. So, ito yung mga effects ng socio-cultural. Ibig sabihin sa society natin, sa mga kapitbahay natin, kakilala natin, ito yung mga pwedeng maging effect. The sorrow, distress, hurt, and despair suffered by the victims, family members, and caregivers of those suffering from foodborne illnesses cannot be calculated in monetary cost. Ibig sabihin na to, hindi mababayaran yung sakit na naidulot ng sakit na nagtakuhan natin doon sa nangyari. The worst case scenario na pwedeng mangyari kapag ikaw ay nakakain or na poison ka, ay mamatay. So, ito yun, various costly factors related to foodborne illness, costs that may be incurred by sick individual or caregiver family, mawalan ka ng pagkakitaan, mawala yung advance ng career mo, and syempre, magbabayad ka na naman ng rehab, and then, pwede yung paghihina ng katawan ng anak mo, kung meron ka mong anak,
and baka dahil nga meron kang problema sa pagkain, yung dietary needs mo, yung pagkain mo, kailangan mo ng titignan yung pagkain mo and yun, hindi ka makakilos ng maayos. Siyempre makukulangan ka ng opportunity and worse dito, puwedeng funeral expenses. Number 2, business and industry costs, legal liability costs, insurance costs, cost of recall and discarded products. Kasi nga delikado yun, kailangang i-recall. Poor publicity, masisira yung pangalan natin, mawawalan tayo ng magandang reputasyon, and siyempre may investigation, babayaran natin yun, paglinis, pa-education, seminar, ganyan, kapag sa negosyo natin. Alright, so yung pangatlo is the cost to the nation and government. Malaking problema 'to kasi kapag yung government natin mismo yung naging cause or reason ng foodborne illnesses, siyempre kailangan magbabayad yan ng site inspection. Siyempre people's money yun, government. And then yung legislation doon sa kamara, doon sa pagpapatupad nila ng batas, 'no. Titignan nila yun, bakit nangyari yun, bakit ganyan yung naging effect, bakit naging ganyan yung labas, iimbestigahan na naman nila, kakaroon ng hearing, papanagutin ang dapat managot, and then yung mga medical costs naman, yung mga tao na naapektuhan kailangan bayaran, prosecution costs kailangan din bayaran yung mga lawyer, 'no, healthcare and welfare ng mga qualified persons na magha-handle doon sa mga tao na naapektuhan. And then siyempre maaapektuhan din yung turismo natin, yung export trade natin ay hindi nabibili yung nasa ibang bansa dahil doon sa, food poison na nangyari. Baka tayo rin magganap din sa bansa natin 'yan kung diyaan tayo bumili, 'di ba? Kaya kailangan talagang babantayan natin yung mga pagkain na kinakain natin and yung mga pagkain na binebenta natin. Baka ito pa yung maging cause ng downfall or yung paghihirap ng family o kaya negosyo o kaya ng bansa natin. Ayan, so basically para maging maayos ang pagpapatakbo ng negosyo natin, dapat maayos din yung sources ng mga pagkain na, iniluluto natin and yung mga ipapakain natin sa mga guest natin. So that's all for this video. I hope you understand the lesson and yeah, just be ready and take care.